Jojo, nasan ka? Naglolo ko ang boyfriend mo. Alam mo ba? Nakita ko na. Baby, ang ganda-ganda mo ngayong gabi. Kung hindi ka magpakasal. Sa loob ng taong ito, pupulutin kita sa kangkungan. Sige ma. Nauntog ako. Patangina, nauntog ako. Gago, ako ang nakipaghiwalay sa'yo. Jojo, Interesting. mga kasama. Wow, ang daming pera. Sino sa mga babaeng nandito? Kunin nyo na. Ang gustong pakasalan ako. Kunin nyo na. Kunin nyo na. Ngayon, Ang babaeng gustong pakasalan ako, itaas ang kamay. Ako. Ako. Shana, huwag mo akong sundan. Ako. ako. Parang nasusuka ako. Sino ka? Tara na. Saan tayo pupunta? Magpakasal. Tara na, Saan ka pupunta? magpakasal. Tapos ka na ba dyan? Tapos na. Simula ngayon tayo na ay lehitimong mag-asawa. Paalam, mahal. Paalam. Hayop na lalaki yon. Maligayang bagong kasal. Anak, sinabi sa akin ng assistant mo. Nung una, akala ko nagbibiro lang siya sa akin. Hindi ko inakala na totoong ikakasal ka pala. Magpakasal? Sabihin mo nga sa akin, nasaan na ang manugang ko? Paano kayo nagkakilala? Simula ngayon tayo na ay lehitimong mag-asawa. Ma, ibalik mo yan. Nagkamali lang itong kasal na to. Kailangan kong magpa-anal. Magpaanal? Hindi pwede yan. Hindi ko nga kilala yung tao. Talagang kailangang maanal ito. Assistant Jiang, bukas ihanda mo ang isang marangyang kasalan. Ma, Gusto kong malaman ng lahat sa lungsod na si Xielin Yuan, ang pinakamayaman ay ikakasal na. Mukhang hindi na maaanol itong kasal. Kailangan kong tumakas agad. Hoy, mag-book ka ng isang ticket papuntang Italy. bilis. Kailangan parehong nasa harap ang mag-asawa para magpaanol. Ikaw lang mag-isa? Paano maanol itong kasal? Boss Isye, nakabook na ang flight ticket. Sabihin mo sa nanay ko, tinatanggap ko ang proyekto sa Italy. Babalik ako pagkatapos ng 3 taon. Putang ina, sira ulo ka ba? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Pasensya na. Ito ang gawa ko. Pakitingnan niyo po ulit ng mabuti. Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Umalis ka na. Allergic sa babae ang presidente namin. Imposibleng mag-hire siya ng babaeng designer na magtatrabaho sa ilalim ng kanyang mga mata. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Ipakita niyo po itong dokumento kay Boss Shi.
siguradong masisiyahan siya. Kung hindi ka bibitaw, tatawag ako ng tao. Anong klaseng dahilan yan? Allergic sa babae? Allergic din naman ako sa lalaki. Hindi pwede. Para sa gamot ng nanay ko, kailangan kong makuha ang trabahong ito. Bumalik na si Boss Chi. Alis na. Si Boss Shi nga. Bumalik na siya galing Italy. May pag-asa na kaya ako? Huwag ka nang umasa. Si Boss Si, 3 taon na ang nakalipas. Ay ikinasal na. Hindi ko alam kung sinong napakaswerte para maging asawa. Ng pinakamayamang si Boss Chi. Anong boss siya na yan? 2 mata lang naman, 1 ilong. Anong nakakatuwa doon? Magandang araw po, Boss Cake. Etong si Bossy, parang nakita ko na siya saan man. Sir Xie, ang opisina sa ika-30 palapag handa na ito. Ika-33 palapag. Sir Xie, hintayin mo ako. Pupunta na ako sa'yo. Anong ginagawa mo dyan? Lumabas ka na. Huwag mong masagi si Sir Xie. Sir Xie, mag-ingat po. Okay ka lang? Paumanhin, Sir Xie, paumanhin. Mag-ingat ka sa susunod. Kumusta? Buisit, na-allergy pa rin ako. Lahat ihatid agad ang presidente sa ika-33 palapag. Tiyaking walang... Babae na makikita. Opo. Lin Yuan, dumating ka rin. Imbestigahan ko na ang pagkakakilanlan ng asawa mo. Kailan mo balak na makipagkita sa kanya? Mabuti naman ma, natagpuan ko na rin siya. Magdi-divorce na rin tayo. Imposible. Siya Lin Yuan, sabihin ko sa'yo, ang pagdi-divorce, huwag mo nang isipin. Tigilan mo na ma, allergic ako sa babae. Dapat talaga tayong magdiborsyo. Hindi ko papayagan na may kahit anong babae. Sino ka? Paano ka nakapasok? Lumabas ka. Anong gusto mong gawin? Sir Xie, kumusta po? Ito ang aking disenyo. Tingnan mo. Magugustuhan mo ito. Ayaw kong tumingin, lumayo ka sa akin. Sir Xie, alam kong nakakainis ito, pero kailangan ko talaga ang trabahong ito. Tingnan mo na lang. Huwag kang lalapit. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Eto. Matibay pala ito. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ako. Hindi ako allergic. Bossy, anong ginagawa mo? May pagkakaiba ba ako ngayon kumpara kanina? Mas gwapo ka ng konti kaysa kanina. Paano nangyari yon? Kumusta, Bossy? Ako si Gunan Kao. Jewelry designer ako. Noong kolehiyo pa ako, marami na akong nanalong design awards. Talaga? Mabuti naman at maganda ang panlasa mo, Bossy. Napakaganda. Na-hire na ba ako? Boss Ishi, kahit anong trabaho gagawin ko basta ma-hire mo lang ako. Kahit ano. Pero bago yon, kailangan kong i-double check. Anong iche-check mo? Manyakis ka. Nakilala ko pa ang isang babaeng hindi allergic sa akin. Maligayang bati, ikaw na ang napili. Talaga? Sayang naman. Tinatanggal na kita. Gunang Kiao. Teka. Pamilyar yung pangalang yon. Yung asawa ko, ganun din ba ang pangalan niya? Gubei Kiao, Wang Nang Kiao, Li Nang Kiao.
Ano nga ba ang pangalan? Hello? Miss Gu, yung kulang na bayad sa ospital ng nanay mo, kailan mo mababayaran ng buo? Pasensya na po. Pwede po bang maghintay pa kayo ng kaunti? Gagawin ko ang lahat para mabayaran ang natitira sa lalong madaling panahon. Hello? Hello, magandang araw. Ako po ang may-ari ng inuupahan ninyo. Tanong ko lang po, maaari na po bang mabayaran yung mga nakaraang buwan? Sige, naiintindihan ko na. Isesend ko na lang po sa inyo. Ma, bakit ka pa pumunta rito sa opisina? Hindi na kita pagtatagalan. Ito ang address ng asawa mo. Nagsiyasat na ako. Mabait na babae siya. Makipagkita ka sa kanya. Siguradong magugustuhan mo siya. Ma, sa telepono, hindi ba't malinaw na ang sinabi ko? Allergic ako sa babae. Kahit na magustuhan ko, walang saysay. Ay, bahala ka. Ang importante, kailangan mong makipagkita sa kanya. Kung hindi, hindi ako papayag na maghiwalay kayo. Ma, dito siya nakatira. Honey, alis ka na naman? Kung hindi ako uuwi, yung asawa kong barumbada ay magwawala na naman. Hindi ko inakala na ang asawa ko ay kabit pala ng iba. Kailangang maghiwalay kami. Hoy, pinapunta kita para dalhin dito ang manugang ko. Hindi mo pa nagawa. Ako pa mismo ang kailangang umaksyon. Pagkatapos kong mabayaran ang gamot na ito, wala na namang pera. Kailangan kong maghanap agad ng trabaho. Nanchow. Manugang, sa wakas nakita na kita. Manugang, ikaw, sino ka ba talaga? Nakalimutan mo na, 3 taon na ang nakalipas. Kinasal kayo ng anak ko. Sobrang gusto kita. Kasal. Tapos ka na ba? Tapos na. Paalam na, asawa. Ikaw ang nanay ng gago? Pasensya na. Hindi ko ibig sabihin yon. Nagkakamali lang noon. Ngayong nandito ka na, pumunta na tayo para magdiborsyo. Ano? Diborsyo? Hindi pwede yan. Nung nagkita kayo, hindi ba siya nagpakita ng magandang asal? Nagkita? Hoy, nasaan ka? Papadalhan kita ng lokasyon. Pumunta ka rito para makita ang asawa mo. Ma, ang babaeng iyon na walang modo, hindi asawa ko. Ano raw sabi niya? Anong sinasabi mo? Pumunta ka rito at humingi ka ng tawad sa kanya. Imposible. Ang babaeng iyon na walang modo, hindi karapat-dapat na humingi ako ng tawad. Nandito siya sa tabi ko ngayon. Dali! Ang tulad mo, na sa telepono lang marunong mambabara, ang pakakasalan ay dungis ng buhay ko. Maghanap ka agad ng oras para magdiborsyo tayo. Sige, bukas sa harap ng opisina ng sibil na rehistro, magdiborsyo tayo. Tandaan mo ang sinabi mo. Nanchow, baka meron kayong pagkakaintindihan. Hindi mahalaga kung nagkakamali ka o hindi, tita. Ang mahalaga, ang lalaking ito hindi karapat-dapat maging asawa ko. Hindi pwede. Napakaganda ng manugang na ito. Hindi ko hahayaang magdiborsyo sila. Anak, anong kalokohan ang sinasabi mo sa telepono? Asawa mo siya. Ma, sinabi ko na sa'yo nun, allergic ako sa babae at hindi mo naman talaga siya kilala. Alam mo ba anong klaseng tao siya? Sa totoo lang, talagang magdiborsyo ako sa kanya. Paano kung hindi ka makakita ng babaeng hindi ka allergic? Mag-isa ka na lang bang mabuhay mag-isa habang buhay? Hindi. Nakita ko na siya.
Boss Shi, Sigunan Kiao, kailangang mag-ipon ng pera para sa gamot ng nanay niya. Ngayon, nagtatrabaho siya sa KTV. pinadala ko na sa'yo ang lokasyon. Sige, nakuha ko na. Tara, tagay tayong lahat, tagay. Mas magiging maayos ang bukas natin. Ayos. Hello, ito po ang inyong mga inumin. Sana'y masiyahan kayo. Gunang Kiao. Ikaw? Ikaw, nang iwan mo ako. Bakit ang hirap-hirap ng buhay mo? Wala kang pakialam. Huwag kang aalis. Bitawan mo ako. Narinig kong may sakit ang nanay mo. Kailangan niya ng malaking halaga para sa ospital. Ganito, ikaw, samahan mo ako sa kama. Yung mga gastusin sa ospital ng nanay mo, yung mga bayarin sa gamot, ako na ang sasagot. Mamatay ka. Bastos. Ayaw mong tanggapin ang kabutihang loob ko. Bitawan mo ako, bastos. Ngayon din, gagawin kita. Bitawan mo ako. Tingnan ko kung sinong makakapigil sa akin. Bitawan mo ako, tulong. Si Kuya Joe mamayang gabi, 2 tao ang uuwi. Bitawan mo ako. Tulong. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Putang ina, sino ka? Gusto mong mamatay? Ako... Bitawan mo. Tingnan mong mabuti. Ito si Boss Shi ng Shi Group. Gusto mo bang mawala ang buhay mo? Boss Shi, pasensya na. Lasing na. Aalis na kami ngayon. Tara, ihahatid kita pa uwi. Hindi na kailangan, Boss Gay. Salamat sa pagsagip mo sa akin. Sa totoo lang, hindi mo kailangang magpasalamat. Ang pagpunta ko rito para hanapin ka, may hihilingin din ako sa'yo. Ano yun? Boss Shi, kahit na iniligtas mo ako kanina, hindi ako papayag na maging kabit mo. Hindi, gusto kitang pakasalan. Kaya, ang ibig mong sabihin magpanggap akong girlfriend mo para matulungan kitang makipaghiwalay? Tama, wala nang mas angkop pa sa'yo. Ikaw ang tanging babae na hindi ako ina-allergy pagkatapos kitang makilala. Para masekreto sa publiko, magpapasya akong kunin kita bilang personal kong assistant. Hindi pwede, hindi ko kayang tulungan ka dyan. Ang gastos sa gamot ng nanay mo ay malamang na napakamahal, di ba? Kung tutulungan mo ako, bibigyan kita ng malaking bayad. Gaano kalaki ang malaking bayad na sinasabi mo? 30 milyon. Boss Xie, natutuwa akong maging personal mong assistant. Kung ganon, pirmahan mo na ang kontrata. Hey, Boss Xi, ang pagpapanggap bilang girlfriend mo, ano ba ang mga kailangan kong gawin? Siguro. Pwede nating subukang mag-ensayo. Ang sarap naman ng alak na ito, ha? Masarap nga. Waiter, 2 pa ng alak. Boss Xi, salamat sa pagsagip mo sa akin at sinagot mo pa ang gastos sa gamot ng nanay ko. Napakabuti mo. Paano kung magkagusto ako sa'yo? Gunang Kiao, alam mo ba ang sinasabi mo? Bakit ka naghiwalay sa asawa mo?
dahil isa siyang napakasamang babae. Wala nang mas masahol pa sa asawa ko. May asawa ka? O alam mo, gumastos ka ng napakalaki. Hindi kita pwedeng pagtalunan, di ba? Ano ang sinasabi mo? Kung sana, ikaw na lang ang asawa ko. Tuloy ka. Cersei, kagabi, Hindi mo naaalala? pasensya na. Lasing na lasing ako kagabi. Wala akong naaalala. Kung may nasaktan man ako. Kaya nga, Lasing lang siya. Pakiunawa na lang. Akala ko kasi. Linyuan, nakipagkita ako sa asawa mo. Makikipagkita ka sa kanya sa Hotel Pullman. Alas 8 ng gabi. Siguraduhin hindi ka late. Secretary Gu. May trabaho ka na. Ngayong gabi, samahan mo akong makipagkita sa asawa ko. sige, walang problema. Ako na ang bahala. Mahal kong manugang na babae. Alas 8 ng gabi, makipagkita ka sa anak ko sa Hotel Pullman. Cersei, ngayong gabi biglaan akong may pakikipaghiwalay. Ikaw din, maghihiwalay kayo? Oo, yung gago sa wakas nakipagkita sa akin. Magandang pagkakataon para suntukin siya. Hindi ko palalampasin yon. Okay lang. Ikaw, asikasuhin mo yung hiwalayan mo. Ako, makikipagkita na sa asawa ko. Sige, ako rin makikipagkita na sa asawa ko. Kaya mo yan. Magandang gabi po. Dito po tayo. Dumating na po siya. Okay. Pwede na tayong kumilos. Dalhin mo siya sa kwartong nireserba ko. Good evening, Cersei. Sige po. Cersei, ang asawa po ninyo ay naghihintay sa Presidential Suite 2107. Dito po. Sige. Ginang, papunta na po siya. Ma'am, ito po ay libreng souvenir mula sa hotel. Huwag po kayong mag-alala, Ginang. Ang pabango na pampagana ay nakabukas na. Bakit kailangan dito? Magkita para maghiwalay? Baka gusto niyang... Bakit biglang... ang init? Dito nagkita, talagang malandi siya. Sino yan? Asawa mo. Huwag kang papasok! Ikaw. Huwag kang papasok! Ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Ayos ka lang? Nandito ako. Hinihintay ko ang asawa ko. Bakit ka nandito? Hindi, nakita ko na yung babaeng yon, hindi siya si Gunang Kiao. Hinahanap ko ang asawa ko, sabi ng waiter, room 2701. Baka mali ang narinig ko, baka room 2710. Buti na lang ikaw ang dumating. Hindi yung gago kong asawa. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Mainit lang talaga pakiramdam ko ngayon. Halika, umupo ka muna. Ang asawa mo ay dito ka pa pala niya inaya? Anong amoy to? Mali. May problema sa pabangong to. Paano nangyari to? Alis na tayo. Ilalabas muna kita.
Gunang Kiao. Kumalma ka. Pasensya na, nawalan ako ng kontrol. Lumayo ka sa akin. Unang beses mo ba talaga to? Subukan natin. Ma'am, tagumpay na ang plano sa pabango. Diyos ko, ginawa ko talaga yon? Hindi ba't hinihintay ko ang gago kong asawa? Paano nagkatuluyan ako kay Boss Shi? Tama, umalis na tayo. Anak, mabuti naman alam ko namang hindi mo ako bibiguin. Ma, bakit ka nandito? Pumunta ako para batiin ka. Batiin kita dahil sa wakas, natapos na ang mahabang pagiging birhen mo. Ha 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 ha. Ay nako, mukhang malapit na akong magkaapo. Hindi na magtatagal. Tingnan ko. Hala, hindi ka pala allergic sa asawa mo. Sabi ko na nga ba, ang pagkikita ninyo ay itinadhana ng langit. Ma, Hmm? ibig mong sabihin, kagabi ang babaeng nakarelasyon ko ay ang asawa ko? Ibig mong sabihin kagabi ang nakipagtalik sa akin ay ang asawa ko? Siyempre, paano pa? Ang kasama ko kagabi ay si Gunang Kiao, hindi ang asawa ko. Mukhang nagkakamali ang nanay ko. Ay nako, anak. Ang saya-saya ninyo kagabi ah. Kung ganon, maghahanap na ako ng oras para ihanda ang kasal. Nanay, nagkakamali ka. Kagabi hindi siya ang nakipagtalik sa akin. Shelin Yuan, kung maglakas loob kang magkaila pagkatapos ng gulo, puputulin ko ang relasyon natin bilang mag-ina. Inay. Buisit, Ano ba iniisip ko sa umagang ito? Putang ina, isang araw lang, gusto mo nang umakyat sa kama para sa posisyon. Salamat, Boss Shi. tayo. Mag-usap. Mukhang hindi inisip ni Boss Z ang nangyari kagabi ng mabuti. Dapat din akong maging katulad ni Boss Z, mas kalmado at prangka. Oo, prangka. Mukhang kinakabahan ka. Ha? Meron ba? Wala naman, hindi ako kinakabahan. Plano kong ipakilala kita sa nanay ko. Ano ang sinabi mo? Ang sinabi ko, plano kong ipakilala kita sa nanay ko at sasabihin kong pakakasalan kita. Sabihin mo sa kanya pakakasalan kita. Kagabi, akala ng nanay ko na ang babaeng nakipagtalik sa akin ay ang asawa ko. Pero, ikaw pala. Kaya nga sa tingin ko kailangan kong panagutan ito sa'yo.
Teka muna, Ji Xie, ikaw may asawa ka na, ako may asawa na rin. Ano na ang relasyon natin ngayon? Ang nangyari kagabi, ituring na lang natin aksidente. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kanino man. So, aksidente lang ba sa'yo ang nangyari kahapon? Lasing tayong dalawa kagabi. Tapusin na natin ang usapang ito. Mauna na ako. Hinto. Nakalimutan mo na ba ang pinirmahan nating kontrata? Kontrata? Nangako ka na tutulungan mo akong makipaghiwalay. Kaya ngayon kailangan mong samahan akong puntahan ng nanay ko. Pero, Nakasulat ito sa addendum ng kontrata, malinaw na malinaw. Kung ayaw mong sumama, pwede. Pero babayaran mo ang penalty na 300,000 pesos. ano, 300,000 pesos na penalty? Saan galing ang kalokohang addendum na yan? Kalokohan man ang mga probisyong ito, nakapirma ang pangalan mo sa bawat pahina. Sige, kailan natin pupuntahan ng nanay mo? Debrado ko ng umaga bukas. Sige, Sandali, anong gagawin mo? Gusto mo ulit? sindihan mo ako. Ji Xie, assistant lang po ako. Hindi kasama sa trabaho ko ang pagsindi ng sigarilyo. Ayon sa Article 18 ng kontrata, dapat sundin ng subordinate ang lahat ng utos ng superior. Kung hindi, magbabayad ng penalty. 300,000 pesos na penalty yon. Chishi? Ito po ang trabaho ng isang assistant. Ano ba yan? Walang hiya. Ginagatasan niya si Jichi. Sinisira niya ang pamilya nila. Sandali. Ano ang sinasabi mo? Sino ang gumagatasan kay GC? Tagapangululu, buti na lang po nandito kayo. Hindi niyo po alam, may bagong assistant si Jishi na babae, ginagatasan siya. Ano? Oo, hindi naman lumalapit si Jishi sa mga babae, pero ngayon, palagi niya itong kasama. Nasa opisina pa sila ngayon, baka gusto niyong tingnan? Gusto kong makita kung sino ang gumagatasan sa asawa ng manugang ko. Aalis na muna ako. Teka, Ano na naman? may meeting ako mamaya. Tulungan mo akong magsintas. Ay, pass muna. Section 19 ng kontrata. Sige. Boss Xie, ipikit mo muna ang mga mata mo. Ako na ang magsasabit ng korbata mo. Ipapaalam ko kung sino ang nanggaganyak sa asawa ng manugang kong babae. Gugupitin ko talaga lahat ng buhok niya. Ipikit mo ang mga mata mo. Tuturuan kita kung paano magtali ng kurbata. Anong estilo ng pagtatali ng kurbata ang gusto mo, Boski? Ayan, ito ang itinali ko para sa'yo. Hoy! Kalasin mo to. Diyan ka lang. Shelly Yuan. Ano ba talaga ang nangyayari sa assistant mo? Nanay, bakit ka nandito? Ikaw. Anong ginagawa mo? Bakit mo ginawa ang sarili mo ng ganyan? Anong pinagtatawa mo? Kausap kita. Wala lang. Shelly Yuan, ano ba talaga ang ginawa mo ng assistant mo? Bossy. Shelly Yuan.
Ano ba talaga ang ginawa ninyo? Wala kaming ginawa. Paano naman mangyayari yun? Akala mo ba tanga ako? Binabalaan kita. Ikaw ngayon ay isang nang may asawa ng lalaki. Lumayo ka sa mga babaeng malilibog sa labas. Nanay, ikaw lang ang may pakialam sa kasal na yan. Naku, hindi talaga dapat ako makita ng matanda. Kung hindi, siguradong patay ako. Anong ibig mong sabihin na ako lang ang may pakialam sa kasal na ito? Sino yan dyan? Sino yan? Wala po, ma. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Mukhang nakalimutan mo na kung sino ang asawa mo. Salamat sa Diyos. Buti na lang at hindi ako nakita. Ma, bakit mo na naman binabanggit yung babaeng yon? Ang lakas ng loob mo, ha? Oras ng trabaho, nagkakalat ka na sa opisina. Dahil alam mo na, sasabihin ko na sa'yo. Ako, sa kung sino man yung tinatawag mong asawa, wala akong interes. Ang tunay kong gusto ay yung assistant ko. Hindi ko papayagan yan. Yung assistant mo, alam niyang may pamilya ka, nang akit pa sa'yo. Alam niyang may asawa ka, pero nanliligaw pa rin siya. Paano mo nagustuhan ng ganong klaseng babae? Eh di hindi ko rin maintindihan. Bakit naman ma, kayang tanggapin yung nakakasukang babaeng yon pero yung assistant ko hindi? Hindi ko papayagan na ganyanin mo ang asawa mo. Nakilala ko siya. Mabait at maganda siyang babae, masunurin at mabait pa. Ganun ba? Tatawagan ko na siya ngayon. Ipapaalam ko sa lahat kung sino ang asawa mo. Paalisin natin yung kabit na yan. Naku manugang, sagutin mo naman ang tawag. Ang kakaiba, boses niya ay parang nanay ng asawa ko. Sino yan sa loob? Lumabas ka? Manugang? Baka naka-off na. Bakit naka-off pa? Kaninong telepono kaya yung tumunog? Hindi sa akin yung tumunog, Bossy. Muntik na akong mapahamak dahil sa'yo. Cellphone ko yan. Sa'yo pala. Akala ko asawa mo na. Ma, pwede bang wag mo nang banggitin yung nakakadiring yon? Huwag mong sabihin yan tungkol sa kanya. Mabait na babae yon. May hindi lang kayo naiintindihan. Hindi naiintindihan? Nakita ko mismo na may matandang lalaki na nagpapakain sa kanya. Grabe naman yon. Ano? Ngayon, hahadlangan mo pa ba ang paghihiwalay namin? Hindi. Hindi ganon ang babae na yon. Sielin Yuan, ang landi mo sa assistant mo, tapos ang asawa ko pa ang sasabihin mo? Kahit na may ginawa man siya, ikaw ang dahilan. Kasi hindi mo kayang hawakan ng babae, impotente ka. Ma, ay sige na, ayoko nang marinig yan sa ibang araw, ayain ko ulit kayong dalawa para magkita ng maayos. Masyadong mabilisan yung huling pagkikita ninyo. Anak, maniwala ka sa nanay mo, siya talaga ang ideal type mo. Ideal type ko. Sige. Payag ako. Makikipagkita ako sa kanya. Pero kailangan, pumayag ka rin. Pero kung hindi ko siya magustuhan pag nagkita kami, papayag kang maghiwalay kami. Sige. Lumabas ka. Parang malapit ka nang makipaghiwalay. Maligayang bati. Oo. Oh. Eh ikaw, kailan mo balak makipaghiwalay sa asawa mo? Siguro malapit na rin. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi na. Salamat, Bossy. Gunang Kiao. Gunang Kiao. Tandaan mo ang sinabi ko. Makipaghiwalay ka sa asawa mo ng maaga. Oo.
Nankiao, nangungumbida ako sa iyo na makipagkita ng formal sa anak kong lalaki sa linggo sa Roman restaurant. Gayunman, kailangan kong asikasuhin ang paghihiwalay. Sige. Hello? Ano? Nanay. Nanay, kumusta ka? Doktora, kumusta na ang nanay ko? Ang kalagayan ng inyong ina, mabilis na lumalala. Wala na talaga kaming magawa. Doktora, pwede po ba ninyong iligtas ang nanay ko? Basta po mailigtas ninyo siya, gagawin ko ang lahat. Sa kasalukuyang kalagayan, wala na talaga kaming magawa. Pero kung mahahanap mo ang eksperto sa ganitong kaso, si Dr. Dayan, at mapapunta siya rito para operahan ang nanay mo, baka may pag-asa pa. Dr. Dayan. Hoy, ano yon? Hoy, Sir Shi. Sa mga susunod na araw, baka mag-leave ako ng ilang araw. Nasaan ka? Anong nangyari? Nasa ospital ako. May sakit ang nanay ko. Kailangan kong hanapin si Dr. Dayang. Kung hindi ang nanay ko ay... Huwag kang umiyak. Makakalampas din ang nanay mo. Hintayin mo ako, pupunta ako sa'yo. Sige. Dayang, susunduin kita mamaya. May emergency surgery na kailangan ng tulong mo. Sige. Ayusin mo ang sasakyan. Opo. Saan ko hahanapin itong si Dr. Dayang? Manugang. Anak, huwag kang mag-alala. Narinig ko na sa doktor, magiging maayos ang nanay mo. Kaibigan ng anak ko si Dayan, papakiusapan ko siyang tulungan ka. Salamat po. Maraming salamat po talaga. Hindi ko inakala na siya pa ang tutulong sa akin. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka niya talaga, magiging maayos ang nanay mo. Hoy ma, Si Shia Linyuan, ang nanay ng asawa mo, nasa ICU ngayon at isinasagip. Kailangang maoperahan ngayong araw, tawagan mo agad si Dr. Dayan. si Dayan? Ma, may mas importante pang operasyon si Dayan ngayong araw. Anong operasyon? Mas importante pa ba yun kaysa sa nanay ng asawa mo? Pasensya na ma, talagang hindi siya makakapunta ngayon. Ikaw? Kino, magandang araw po. Kahit na hindi pa tayo nagkikita pero sa huli kami ay lehitimong mag-asawa, maaari mo ba akong tulungan? Hindi ko dapat pinaniwalaan na tutulong yung gagong yon. Hindi ko dapat pinaniwalaan na tutulungan ako ng gagong yon. Siya. Ay bigla na lang tumanggi sa'yo? Ako at siya, hindi man lang nagkita. Bakit niya ako? Kinamumuhian ng ganito? Pinabayaan niyang mamatay ang nanay ko. Anak, hindi naman siya ganyan dati. Huwag kang mag-alala. Pupuntahan ko na siya ngayon din, yang tarantadong yan. Kahit anong mangyari, papatulungin ko siya sa'yo. Ang nanay mo ay nagsimula ng magkaroon ng malakas na pagdurugo. Napakadelikado ng kalagayan niya. Doktor, nakikiusap ako sa'yo. Huwag niyo pong tigilan ang paggamot sa nanay ko. May dugo ako. Pwede kong ibigay ang lahat ng dugo ko, lahat. Hindi naman sa ayaw naming iligtas ang nanay mo. Kasi si Dr. Dayang lang ang kayang gumawa ng operasyong ito. Doktor, hintayin niyo ako. Hahanapin ko na si Dr. Dayang ngayon din. Nahanap ko na siya para sa'yo.
Nahanap ko na siya para sa'yo. Ito ang matalik kong kaibigan, si Dion. Huwag kang mag-alala, professional siya. Magpahinga ka muna, hayaan mo na sa akin ang lahat. Titingnan ko muna ang pasyente, sige. Maraming salamat, Sir Xie. Huwag kang umiyak. Tingnan mo ang sarili mo. Kapag umiyak ka pa, magmumukha kang kuting. Okay na, magpahinga ka na. Huwag kang mag-alala. Nandito ako, maayos din ang lahat. Talaga nga, mas maaasahan pa rin si Sir C. Boss Xie, matagumpay ang operasyon ng nanay ko. Maraming salamat talaga sa'yo. Magtatrabaho ako ng mabuti sa hinaharap para mabayaran ang utang na loob ko. Sabihin mo, paano mo balak pasalamatan ako? Ako, handa ko ito para sa'yo. Ito ang regalo ko para sa'yo. Para sa akin? Nagustuhan ko ito. Pwede mo ba akong tulungang isuot ito? Gaya ng ginawa natin dati. Siyempre. Sa leeg mo ba o sa hita mo ito itatali ngayon? Boss Xie, ang mga bagay na ganito, dapat asawa mo ang gumagawa nito para sa'yo. Ginong Xie, ang ganitong bagay ay dapat asawa mo ang gumagawa para sa'yo. Nakalimutan mo na ba ang mga probisyon ng kontrata na pinirmahan natin? Ang di nagtagumpay na partido ay dapat magbabayad ng multa. Siyempre naalala ko. Hindi ka pa sanay sa ganyang paraan, ah. Gusto mo bang turuan kita? Wag na, natapos ko na. Ginoong Xie, gusto kong umihi. Sa kontrata, wala namang nakasaad na bawal umihi, di ba? Magandang araw po, boss. Ako na ang mag-aasikaso sa bisitang ito. Salamat. Ano pong nangyari, sir? Tutulungan ko po kayo. Huwag mo akong hawakan. Sir, anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong hawakan. Sir, tulungan kita. Lumayo ka sa akin. Tapos ka na ba sa panggugulo? Halika. Boss Ye, wala sa kontrata mo yon na kailangan pang tumulong ang assistant sa ganyan.
Asawa ko siya. May kailangan ka ba? May asawa ka na pala. Nakakainis. Bossy, ang galing mo talagang magbigay ng problema sa akin. Iingat. Huwag kang umalis. Nanchow. Ang lambot mo. Shelin Yuan, ang init ng katawan mo. May sakit ka ba? Nilalagnat ka? Nanchow. Tulungan mo ako. Hindi pwede. Hindi pa tayo legal na hiwalay. Panloloko na to, di ba? Buti na lang. Muntik na akong matukso niya. Cersei, Kagabi, wala namang nangyari kagabi. di Wala talaga. Shelin Yuan, pumunta ka sa Roman restaurant sa linggo. makipagkita sa asawa mo. Nandito rin ako ngayon. Magdala ka ng regalo. Humingi ka ng tawad sa kanya. Sige, siguradong pupunta ako. Nanchow. Bukas kailangan kong makipagkita sa asawa ko. Bukas? Bukas, makikipagkita rin ako sa asawa ko. Bukas ka rin? Bakit lagi na lang ganito? Yung oras na kailangan nating magkita pareho lang. Oo nga. Bakit palaging ganito? Tita, nakapagdesisyon na ako. Tungkol sa pag-aasawa ko sa anak mo. Narito ako ngayon para sabihin sa inyo, wala akong balak na ituloy ang kasal na ito. Wag! Bakit ka agad diborsyo ang nasa isip mo? Talagang tutol ako. Tita, alam ko pong alam ninyo na hindi ako gusto ng anak ninyo, hindi kami magiging mag-asawa. Kaya talagang dapat kaming maghiwalay. Nankiao ha, huwag kang magmadali. Hintayin mo munang dumating ang anak ko, saka ka magdesisyon. Sige. Siyempre kailangan naman talaga siyang narito para makapaghiwalay. Nako, siguro hindi mo pa talaga kilala ang anak ko. Hindi siya tulad ng iniisip mo. Ang anak ko, gwapo at matangkad. Katulad ko. May makapal na kilay at malalaking mata. At saka, sa murang edad pa lang, matagumpay na siya. Ngayon, nagnegosyo siya ng mag-isa at naging bilyonaryong presidente ng kumpanya. Ang sinasabi niya parang si President Xi ang pinag-uusapan. Ang sinabi niya parang si Ginoong Xi ang pinag-uusapan niya. Tita, ang anak ninyo, ano po ang trabaho? Nagpapatakbo ng kumpanya. Sa larangan ng disenyo ng alahas. Si Ginoong Xi ay may kumpanya rin ng alahas. Ang laki ng pagkakataon. Nanay, malapit na ako. Sige. Narito na ang anak ko. Ginoong Xi, narito na po kayo. Nasa mesa 8 ang matanda. Ito po ang daan. Anak,
Anak, Ma, na-schedule ulit siya. may emergency sa bahay nila. Kaya nauna na siyang umalis. Ma, huwag ka nang magpauto. Sige. Nandito na ang anak ko. Hello, Ma. Sige. Uuwi na ako agad. Tita, may nangyari sa amin. Kailangan kong pumunta sa ospital. Sige, manugang, ang importante ikaw. Emergency. Anong emergency meron siya? Halata namang pumunta sa ibang lalaki. Kabit. Paano niya magagawa yon? Ma, kailangang maghiwalay tayo. Hindi ko kayang makisama sa babaeng tulad niyan, hindi talaga. Anak, palagi kong iniisip ito, nakilala ko na ang manugang ko. Mabuting babae siya. Imposibleng siya ay ganyang klaseng tao na sinasabi mo. Baka nagkakamali ka lang ng tao. Tingnan mo ang litrato. Ito ba ang asawa mo? Hindi na mahalaga kung nagkakamali ka o hindi. Ang kasal na ito ay isang katawa-tawa lang simula pa lang. Talagang maghihiwalay din tayo. Alis na ako, Ma. Tumigil ka, gago ka. Hindi ko talaga papayagan na maghiwalay kayo. Doktor. Ma'am, huwag kang mag-alala, si Sir Shi ang nag-ayos ng pinakamahusay na medical team. Sa kanilang pagiging narito ang nanay mo ay wala ng panganib sa buhay. Mabuti naman. Pasok. Anong nangyari? Sir Shi, salamat sa pagligtas mo sa nanay ko. Talagang hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ikaw ang assistant ko, ako ang boss mo. Hindi ba't dapat lang natulungan kita? Huwag mo akong pasalamatan. Hindi pwede. Kailangang pasalamatan ka. Kahit na hindi ko pa kayang bayaran ngayon ang iyong medical bills. Pero kung mayroon kang anumang bagay na gusto mong gawin ko, kaya kung gagawin ko talaga. Talagang hindi kailangan. Kailangan talaga. Sige na. Kung gayon, ngayong gabi samahan mo akong kumain. Hindi ito tungkol sa trabaho. Ituring mo na lang itong isang date, pwede ba? Isang date. Ito ba ang naisip mong paraan ng pagbabayad? Bakit? Nagiging mahirap ba para sa'yo? Hindi. Kung gayon, magkita tayo ngayong gabi. Sir Siya, naayos na po ang lahat para sa inyo ngayong gabi sa loob ng bar. Tanging kayo at si Miss Gu. Sige. Sir Shi, ganito ang suot ko. Parang kakaiba ba? Hindi kakaiba. Napakaganda. Kaya nagugustuhan po ba ito ni Sir Shi? Gustong gusto ko. Kaya itong magandang binibining. Gusto mo bang sumayaw kasama ako? Masaya akong gawin yon. Ang pagbabalik loob ko kay Sir Shi, nasiyahan ka ba? Sobrang nasiyahan. Pero may isang bagay, sobrang curious ako. Ano? May nagsabi na ba sa'yo ngayon? Napakaakit-akit mo.
Shi, gusto mo bang tulungan kita? Gusto. Boss Shi, totoo bang maghihiwalay na kayo ng asawa mo? Siyempre. Wala talagang pagmamahalan sa amin. Bigyan mo ako ng konting oras. Kailangan kong maghanda ng maayos. Sige. Pero bago yan, hindi ba dapat maligo ka muna? Sige, maliligo na ako. Sandali lang. Ikaw si Gunan Chao, tama ba? Sino ka po? Ako ang asawa ni Lin Yuan. Nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na kay Lin Yuan. Mahal na mahal ko talaga siya. Hindi ko kayang mawala siya. Kung hindi ka dumating, hindi siya aalis sa akin. Pero, sabi ni Boss Shi, wala kayong nararamdaman para sa isa't isa. Paano naman naging walang nararamdaman? Magkasama kaming lumaki. Sabi niya, wala siyang nararamdaman, niloloko ka lang niya. Miss Gu, nakikiusap ako sa'yo, huwag mo nang sirain pa ang pamilya ko. Kung pera ang gusto mo, ibibigay ko, basta umalis ka lang sa kanya. Itong gago na puro kasinungalingan ang alam. Huwag kang mag-alala. Aalis ako sa kanya. Ikaw pala? Hindi sumasagot sa tawag. Lumipat ng ospital. Ito ba ang paraan mo ng pagtanaw ng utang na loob? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Gunang Kiao. Bakit mo ako iniiwasan? Ako. Bitawan mo ako. Sabihin mo, sino ba talaga ang may kasalanan? Kako! Asong ulol ka ba? Ano ba talaga ang gusto mo? Ma'am Jiang, nasa warehouse na po siya. Mabuti, sampalin mo ng husto ang babaeng yan. Dapat malaman niya na ang mang-akit ng lalaking may asawa na ay may kapalit yan. Huwag po kayong mag-alala, Miss Jiang. Gagawin ko siyang matuto. Hindi sapat na matuto lang siya. Gusto niyang gamitin ang magandang mukha niya para mang-akit ng lalaki, di ba? Gasgasin mo ang mukha niya. Gasgasin mo ng malalim para hindi na niya magamit ang mukha niyang yan sa pang-akit ng may asawa. Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit. Sinong nagutos sa'yo na gambalain ng maling tao? Boss siya. Bitawan mo siya. Huwag kang makialam. Umalis ka na. Sinabi ko, bitawan mo siya. Hindi mo ba naiintindihan? Tol, sugurin natin siya. Ingat, Boss Chi. Xie Lin Yuan. Xie Lin Yuan. Umalis ka na. Ayos ka lang ba, boss? Kumusta ka?
Nasugatan ang kamay mo. Tara, dalhin ka na sa ospital. Ayos lang ako. May nasugatan ka ba? Wala akong nararamdaman. Shelly Yuan, hindi tama ang ganito para sa atin. Yakapin mo ako. Sandali lang. Hindi naman malala ang sugat mo. Magpahinga ka lang ng ilang araw, gagaling ka na. Salamat. Hoy. Nasaan si Nanchaw? Kumuha ng gamot para sa'yo. Magkasama na tayo mula pagkabata. Kailangan kong tulungan mo ako. Anong ibig mong sabihin? Nakalimutan mo na kung para kanino ko nakuha ang sugat na ito. Kung gagaling lang ng ganito kadali, may saysay pa ba yon? Ganun nga, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Dr. Dai, kumusta na ang kamay ni Boss C? Na-bandage na ang sugat pero naapektuhan ang mga pangunahing ugat at nerbiyos. Dr. Dai, pakiusap pagalingin mo si Boss C. Naiinggit ako kay Boss Shi, nasugatan lang ang palad niya, may nag-aalala na agad sa kanya. Pero itong puso ko, ganito nakalala ang sugat, wala man lang nagmamalasakit. Bakit ba tumawag ako sa nanay mo para mag-ayos ng pakikipag-date para sa'yo? Wag, masaya naman ako mag-isa. Ganito kasi yon, si Shelly Yuan ngayon ay nangangailangan ng personal na alaga. Personal? Alaga? Si Boss C ay nasugatan ng malala dahil sa pagsagip sa'yo. Hindi ka ba naaawa na siya lang mag-isa? Ikaw na ang bahala kay Shelly Yuan. Sige. Alagaan ko si Boss Shi. Magpahinga ka muna ng maayos. Anong nangyari? Hoy, magpahinga ka muna ng maayos. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Ako muna. Gunan Kiao. Pawis na pawis ako. Gusto kong maligo. Matutulungan mo ba ako? Sir, ikaw muna. Kung may kailangan ka, nandito lang ako sa labas. Tawagin mo lang ako. Sandali lang. Nasugatan kasi ang kamay ko. Hindi ko matanggal ang damit ko. Tulungan mo naman ako. Sir, bakit ang bait-bait mo sa akin? Kasi gusto kita. Ano ang sinabi mo? Gusto mo ako? Nankiao. Gusto kita. Kung gusto rin ako ni Sir ngayong gabi kaya, pwedeng magpakalayaan ng isang beses? Nakikiusap ako sa'yo, huwag mo nang ipagpatuloy ang pagsira sa pamilya ko. Pera ang gusto mo, maaari kitang bigyan. Basta umalis ka sa kanya. Boss Shi, may mga pamilya na tayong dalawa. Hindi pwedeng ito. Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Ayoko sa babaeng malandi. Boss Shi, dapat mong igalang ang iyong asawa. Bakit mo siya pinagtatanggol? Tama na, Boss Shi. Ang ating relasyon dito na matatapos. Ang mga nangyari noon, ituring na lang nating aksidente. Nagpapasalamat ako sa tulong mo. Ngunit mula ngayon, hindi na tayo dapat magkamali pa. Gunang Kiao. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Sabihin mo ng malinaw. Gusto mo nang umalis? Sa tingin ko, hindi ako bagay sa trabahong ito.
Saan ka hindi bagay? Yelin Yuan, ikaw. Kuya Linyon, sabi ni Auntie Do sa akin na, anong ginagawa mo rito? Bakit ka na pa rito? Anong ginagawa ninyo? Wala kaming ginagawa. Aalis muna ako. Bakit ka nandito? Sabi ni Auntie Lou na pumunta ako rito. Maghanap ka ng trabaho para sa akin. Pumunta ka na lang kay River. Anong silbi nito sa akin? Kuya Linyuan, kanina ikaw at yung babaeng yon, anong ginagawa ninyo? Wala kang pakialam. Gunang Kiao, ang kapal ng mukha mo, nandito ka pa sa harap ni Kuya Linyuan? Hindi kita palalampasin. Putang ina mo. Alam na alam mo na may asawa si Ginoong Linyuan, bakit mo pa siya nilalandi? Paumanhin po, Ginang. Nag-resign na ako. Hindi na ako muling magpapakita sa harap ni President Xi. Kaya pala naging assistant ni President Xi. Ngayon, nahuli siya ng asawa ni President Xi. Magkakaroon ng magandang palabas. Gusto mong umalis? Walang pag-asa? Anong gusto mong gawin? Anong gusto kong gawin? Anong ginagawa mo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sino ang nag-utos sa'yo na saktan siya? Presidente, ayon po sa ginang, ang babaeng ito ay ang kabit na nanlalandi sa inyo. Ginang? Anong ginang? Bakit? Hindi ba siya ang asawa mo? Siyempre hindi. Niloko mo ako? Jiang Ningxi. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na magpanggap bilang aking asawa at mang-api pa kay Nang Kiao? Kuya, nakalimutan mo na ba magkasama tayong lumaki? Ngayon dahil lang sa isang assistant. Ganito ang trato mo sa akin. Ang nangyari kanina, nakita ko lahat. Huwag kang magpanggap na kawawa dito, lumabas ka na ngayon din sa kumpanya ko. Ano ibig mong sabihin? Talagang palalayasin mo ako dahil sa assistant na ito, oo. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na. Sumama ka sa akin. Kaya, palagi mo akong iniiwasan. Akala mo asawa ko si Kang Ningxi. Ayon kay Miss Kang, napakabuti ng relasyon ninyong dalawa. Dahil sa pagitan ko, kaya kayo naghiwalay. Gunang Kiao. Hindi kita niloko kailanman. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang gusto ko. Oo nga pala. Miss Kang, kung hindi asawa mo si Miss Kang, sino nga pala ang asawa mo? Sa totoo lang, Hindi ko rin siya nakita kailanman. Nagpakasal lang kami ng hindi sinasadya. At saka allergic ako sa babae, hindi kami magkasundo. Kaya wala ka talagang nasirang relasyon. Basang-basa ang damit mo. Papadalhan kita ng bago ni River. Wag na, ang hassle pa. Ayaw mo pa rin ba sa akin? Ako, kailangan ko pang mag-isip. Nang Kiao. Hindi ko inakala na ang relasyon ko at ng asawa ko ay nagdulot ng maling akala sa iyo. Talagang kulang ako sa pag-iisip. Kakausapin ko ang isang abogado para mapabilis ang paghihiwalay namin. Maniwala ka sa akin. Ayusin ko ang lahat.
Eric, kontakin mo agad ang asawa ko. Bukas, sa harap ng opisina ng sibil, maghihiwalay na kami. Gu, nais ng asawa mo na pumunta ka ng 2:00 ng hapon sa opisina ng sibil para sa proseso ng paghihiwalay. Sige, ako'y darating ng eksakto sa oras. Ikaw si Gunang Kiao, di ba? Abogado ako na kinuha ng asawa mo. Pwede mo akong tawaging Eric. Kumusta, Eric? Sa wakas, makikipagkita na ako sa lalaking iyon. Nasa main hall tayo ng Civil Affairs Bureau. Bakit nandito si Gunang Kiao sa tabi ng abogado kong panghiwalay? Sino ka? Tara, Saan? magpakasal. Gunang Kiao. Oo nga pala. Pamilyar na pamilyar ang pangalang ito. Ikaw. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? So si Nan Kiao pala ang asawa ko. Bakit hindi pa dumarating ang gago? Saan ba siya pumunta? Boss Chi. Nakarating ka na rin. Ang asawa mo ang tagal naming naghintay. Huwag kang magsalita. Bossy. Ikaw pala? Hindi kaya ikaw ang... Ikaw ba talaga? Nan Kiao. Ako. Inay, bakit siya nandito? Nan Kiao, baka pwede sa ibang araw na lang tayo maghiwalay. Bakit sa ibang araw pa? Nagsisisi ka na ba? Ayaw mo na sa akin. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Gusto ko sanang mag-date tayo ngayon. Sige na, huwag kang ganyan. Pwede naman tayong mag-date kahit kailan. Ang paghihiwalay na ito ngayon, kailangang matuloy ito. Mrs. Lu, narito na po kayo. Sakto ang pagdating ninyo. Kailan darating ang anak ninyo? Dapat kaming maghiwalay ngayon. Hindi pwede. Hindi ako sang-ayon na maghiwalay kayo. Bakit hindi ninyo kami papayagang maghiwalay? Hayop ka, huwag kang kumindat sa akin. Sabihin ko sa'yo, ang manugang ko, si Nan Kiao lang ang manugang ko. Hindi ako sang-ayon na maghiwalay kayo. Nan Kiao, pwede bang bigyan mo pa ng isang pagkakataon ang anak ko? Isang pagkakataon, huwag kang makipaghiwalay sa kanya. Ngayon ko lang nalaman. Napakabastos mo pala. Nan Kiao, pasensya na. Ano? Pasensya sa ano? Palagi mo pala akong niloloko. Hindi kita niloloko. Makinig ka muna sa akin, huwag mo akong hawakan. Basos. Ciao, Kiao. Hayop ka. Ano ba talaga ang nangyari? Tungkol ba ito sa assistant mo? Nalaman ba ng manugang ko? Ma, si Gunang Kiao ang assistant. Si Nan Kiao ang manugang mo. Ano? Kailangan kong habulin siya. Hindi ito totoo. Kung hindi mo ako bibitawan, mawawala ang manugang mo. Gusto ko, anak. Kailangan mong habulin? Ang manugang ko. River, sabihin mo sa lahat ng empleyado ng kumpanya, kahit baligtarin ang buong Jiangcheng, kailangan nating hanapin si Gunang Kiao. Gunang Kiao. Nasaan ka ba talaga? Hello, sir? Nahanap na namin si Miss Gunang Kiao. Si Lin Yuan, akala ko mabuting tao ka. Akala ko mandurugas ka rin pala. Hindi kita niloloko. Ngayon ko lang nalaman. Huwag kang umalis. Hindi ka makakatakas. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan.
ngayon? Silin Yuan, gago ka. Inaapi mo na naman ako. Bitawan mo ako. Hindi ko sinasadya na itago ito sa'yo. Lan Xiao, kanina lang nang pumunta ako sa korte. Nakita ko ang abogado. Saka ko lang nalaman na asawa kita. Kaya, wala kang balak na lokohin ako? Siyempre naman. Gusto ko talagang maging asawa kita. Dati sa telepono ganun ang trato ko sa'yo. Dahil palagi kitang itinuturing bilang nangungupahan lang. Hindi ko hinanap ng doktor ang nanay mo dahil gusto kitang tulungan. Kung nalaman ko lang na asawa kita, hindi ako maghihiwalay. Lan Xiao, mula ng unang beses kitang makilala, alam ko na ikaw ang tadhana para sa akin. Ikaw ang babaeng gusto kong alagaan habang buhay. Gusto kong hawakan ng kamay mo sa bawat romantikong pagsikat ng araw. Kaya, papayag ka bang bigyan ako ng pagkakataon? Oo, payag ko ako.